Good morning, sunshine. Ayan. So, magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Today, gusto ko lang mag-share tungkol dun sa ano ko. Kasi nung nakaraan, kung ano yung promise sa akin ng Lord. Or kung ano yung gusto kong gawin para sa Lord ngayon. Simula nung, itong mga lately na nangyari sa akin. So, sabi nga dun sa Psalms 37:4, diba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sabi ko nga, yun yung siguro yung gagawin ko for this, etong buong buhay ko ngayon para sa Lord. So, talagang yung kaligayahan, kasiyahan na meron ako, unang-una kong gagawin para sa Lord. Ibibigay yun lahat sa Lord. So, gusto ko lang din i-share regarding dun sa life verse ko. Actually, way back 2011 ko pa siya pinangahawakan, itong promise na to. Kasi, every time na may nangyayari sa akin, every time na pagod ako, every time na parang feeling ko the world is against me, ito yung lagi kong inaalala. Psalms, mga awit 40 verse 2. Sabi dito, sa balong malalim na lubhang maputik, inihaon niya ako at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. So, lagi siya, every time na may nangyayari sa akin, every time na lugmok ako, every time na feeling ko hindi na ako makaalis sa isang sitwasyon na to. Ito yung lagi kong panalangin sa Lord. Lord, pinangakuan mo ko sa Psalms 40 verse 2. Kung makikita nyo po yan sa Facebook ko, nakalagay yan doon sa matawag nun? Sa bio ata yun. No? May life verse ako doon, yun nga yung Psalms 40 verse 2 na sinasabi doon ng Lord sa akin na yung sitwasyon natin bilang tao na every time na may problema, feeling natin talaga, no? Feeling natin ang dilim-dilim, feeling natin wala tayong pag-asa, feeling natin we cannot escape on that situation, on that scenario. So, yun yung sinabi ko sa Lord. Lord, ito yung balon. Yun yung balon. Lahat ng mga problema ko, yun yung balon na meron ako. Ang nakakainis pa, doon sa balon na yun, no? Lubhang maputik. Para talagang wala ka talagang reasons, wala ka talagang magiging way to escape, maliban sa napakalalim niya, madilim. Kung maputik na kasi, ibig sabihin, more or less, wala na siyang ganong tubig. Diba? Parang, may konting tubig siguro, pero more on putik na siya. So, talagang, parang naiisip ko nga, yung quicksand na tinatawag, ano ba yung quicksand? Kumunoy, no? So, ganon yung, so, yun, parang grabe, no? Grabe yung sitwasyon kung mayroon man tayong ganun mga problema. Pero more or less kasi, minsan yung problema mo ngayon, hindi pa nasusolusyonan, may another problema ka na naman, na hindi mo ulit masolusyonan, na ang hirap ulit. Ang mahirap pa kasi sa atin, minsan yung solusyon natin na ginagawa, is yun pa yung nagiging reason for us to add dun sa mga problema na meron tayo. Itong problema mo na to, nasolusyonan mo siya, pero itong solusyon na ginawa mo, naging problema pa. Additional problema. So, yun yung isa sa mga nakakapagod na ginagawa natin. Tapos yun, sabi ko nga dun sa inihaon niya ako at dooy inalis. Ito yung ginagawa ng Lord sa atin. Na sana tayo, every time we pray, that is the reason for us din naman na talagang maging panatag tayo. Maging panatag tayo doon sa mga problema natin, sa mga balon na meron tayo. At yun yung mga sitwasyon ko ngayon. So, ang dami-daming nagsabay-sabay yung mga problema na meron ako. Feeling ko talaga, eto lately feeling ko hindi ako maka-escape. Feeling ko parang hindi na siya matatapos. Pero salamat sa Panginoon kasi sinasabi niya sa akin na maging panatag ka lang. Yun nga yung lately kong devotion din na
walang sorrow ang Panginoon pag siya yung nagbibigay ng mga kasagutan, ng mga riches, ng mga blessings for us. So, salamat dahil alam kong hindi ako pinababayaan ng Lord, and hopefully kayo din. No? Kung maririnig nyo to, kung mapapanood nyo to, sabay-sabay tayo. Kung pare-pareho man tayong nasa balon ngayon, kung pare-pareho man tayo nasa sitwasyon ng maputik ngayon, yun yung gagawin natin na maging panatag lang. Tapos dun sa last, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Nakakaano lang, 'di ba? Parang ang alam ko kasi, pag once na nasa balon ka kasi, usually pag mga balon na lugar, no, ano yun lupa, lupa yung nasa gilid niya. Kasi nga ano siya, hinukay siya ng malalim, hinukay na malalim para doon may tubig. Tapos yung gilid usually lupa din. Pero pag ini-imagine ko siya, malaking bato. Ibig sabihin malayo dun sa balon na yun. Tapos ang pinakamaganda pang nilagay dito, no, naging panatag. So it means iahaon tayo ng Lord dun sa malalim na balon na yun. Tapos ilalagay niya tayo sa malaking bato, which is magiging stable. Walang yung paan natin hindi siya lulubog kasi may, di ba nga kanina sinabi maputik, pero this time hindi siya lulubog. Magiging firm, magiging matibay yung ano natin, yung kinatatayuan natin. So yun lang din ang gusto kong ano sa atin i-share ngayong araw na to sa Psalms 40 verse 2. Actually lately kasi nagkaroon kami ng prayer meeting last Wednesday. Ang tinanong sa amin ng MC namin sa prayer meeting is, ano yung life verse mo na pinangahawakan? So, yun yung sinabi ko, yung Psalms 40 verse 2. Tapos, etong last Wednesday din, prayer meeting din namin, si Nikay ang sharer. Tapos, Psalms 40 rin ang shinare niya. Psalms 40 verse 2 rin ang shinare niya na nag-impact sa kanya na tungkol nga sa balong malalim, mga sitwasyon, ganyan-ganyan. Tapos ito namang nanay ko, prayer meeting din namin last Thursday, kahapon kasi Friday ngayon. Nag-prayer meeting kami kahapon. Yun din yung shinare ng mama ko. So sabi ko, kung ako life verse ko yun, ba't hindi ko i-share? Diba? Pero yun nga, salamat sa Lord kasi may mga pangako siyang ganito. At yun yung sinasabi ko lagi. Pag may promise sa iyo ang Panginoon, pwede mong balikan. Paulit-ulit. Walang ano ang Lord doon. Kasi paulit-ulit naman tayo. Ang Bible ay mayroong 66 books. Wala, sorry. Kung nakita nyo man yun. Ang Bible ay may 66 books. 1,189 chapters. Tapos, 31,092 verses. One book. Pero meron siyang 66 books sa loob. Kaya siya tinawag na Bible. Imposible naman, diba? Sa ilang taon mong magbasa neto na hindi mo siya matapos at hindi mo ulitin. Pero every time na inuulit mo siya, every time na binabasa mo siya, alam niyo yun, parang iba-ibang vision, iba-ibang way, iba-ibang sagot ng Panginoon sa atin. Same yung text, 'di ba? Same yung laman, pero iba yung sagot niya noon, nung sinabi niya to sa iyo, iba yung sagot niya ngayon, kung paano niya sinagot. Actually po, yung Psalms 40 na yan, verse 2, kung inyo na lang pong tatanungin, kaya ko siya naging life verse. Graduate po ako ng 2-year course college noon sa ACLC. Tapos, that time kasi, 17 years old ako. Eh, diba, bawal magtrabaho ang 17. Pero dahil panganay ka, tapos 17 years old ka, gusto mong magtrabaho. Pero that time nga kasi, hindi ako pwede magtrabaho. Gumraduate ako May. Tapos, naghahanap na ako ng trabaho. 17 nga ako, tapos August pa birthday ko. So, hindi ako makahanap. Ang hirap pa, dahil yung August, hindi ka rin maka-apply ng work dahil yung mga bonuses na tinatawag, diba? So, parang makihati ka pa. So, hindi sila tumatanggap usually ng mga employee ng ganong buwan. So, ayun, parang yung sense of responsibility kasi hindi mo magampanan, ganyan. So, parang for me, sobrang naglumbok ako doon. Feeling ko talaga, nasa bahay ako ng ilang araw. Feeling ko talaga, parang wala akong ginagawa. Parang, parang wala kang silbi, ganyan.
So, yun yung prayer ko sa Lord. Lord, hanggang kailan ako magiging ganito? Hanggang kailan yung feeling kong ganito na parang wala akong ginagawa sa buhay ko? So, yun yung naging life verse ko. Sinabi nga ng Lord, sa balong malalim lubhang maputik, hindi ako makaalis, Lord. Hindi ko alam kung paano. Ang dilim-dilim, nakakatakot. Alam niyo yun, ang liit-liit ng space, ang dilim-dilim, may putik pa na hindi mo alam kung lulubog ka talaga totally or hindi. Pero still, ang Panginoon, hindi ka lang niya binigyan doon sa balong malalim, kundi may sinagot pa siya. Inihaon niya ako at dooy inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag ang buhay ko. So, every time na may nangyayari sa akin, every time na nandun ako sa, alam mo yung parang problema na hindi ako makaalis, problema na, sitwasyon na hindi ko kayang solusyonan or kayang, I just pray. Tapos sinasabi ko to sa Lord, Lord, nangako ka sa akin way back 2011. Lord, gusto ko siyang hingiin ulit ngayon. Lord, gusto kong ihaon mo ako ulit, dalhin mo ako sa panatag na bato. Kasi maraming balon. Iba-iba lang ang iba-iba ang lawak, iba-iba ang lalim, iba-iba naging purpose niya para sa buhay ng mga tao. Pero still, salamat kasi merong batong malaki na inihanda ang Lord for us. Tapos doon nagiging panatag tayo, doon sa malaking bato na yon ay magiging maayos yung buhay natin. And always don't forget the Lord, no? Na you prayed for that situation, He answered you, binigyan niya tayo ng kasagutan. Sabi ko nga lagi, pag nandun ka na sa moment ng buhay mo na hindi mo na alam kung ano ang sagot, na hindi mo na alam kung paano solusyonan, mag-pray. Earnestly praying. Talagang sa Lord mo ibigay yung buong araw. Kung hindi naman buong araw, pero sa Lord mo ibigay talaga yung sitwasyon na yon, yung problema na yon. No? Tapos, the Lord clear our mind. Talagang yung tumatakbo sa utak mo, paano, kasi tayo gumagawa na tayo ng solusyon sa utak natin, pero buburahin lahat ng Lord yun. Ang gagawin niya, hindi ka niya bibigyan ng sagot, pero gagawin niyang panatag. Diba? The more na mas nagiging panatag tayo, the more na mas nagkakaroon tayo ng solusyon na maayos. Pero pansinin niyo po, pag magulo yung utak mo, pag ang dami-dami mong problema, tapos ang gulo-gulo ng utak mo, ang dami mong solusyon, pero alam mo lahat ng solusyon na yun, hindi siya magandang solusyon. Pero this time, pag nag-pray tayo, wag natin sasabihin, wag natin gagawin yun ha, na baka mamaya magpipray ako kasi susolusyonan ng Lord. Hindi susolusyonan ng Lord, but He will give you peace of mind, panatag na puso, doon sa mga problema na meron ka. Tapos, pag panatag na yan, at saka ngayon, magbibigay ang Lord sa iyo ng mga vision or ng mga kasagutan kung paano mo siya masusolusyonan ng maayos. Hindi yung solusyon na naging problema pa sa'yo, additional na problem, kundi maayos na solusyon. So, yun lang, gusto ko rin pong i-share sa inyo, yung Psalms 40 verse 2. Napakaganda niya. For me, sabi ko nga, hindi siya kilala or hindi siya masyadong, kasi tayo ang nagbabasa, no? Kung ano yung mga mostly common or mga mostly nababasa natin ng mga Bible verses from Facebook, from Google, or kung saan-saan mang mga social media, yun yung kinukuha din natin. Pero mas maganda pala pag talagang galing sa Lord, kasi hindi mo siya makakalimutan, maaalala mo siya na ito yung sagot ng Lord sa akin nang may problema ako ng mga panahon na to, ganyan. So, talagang magagamit at mauulit natin siya na pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, ito yung mga panalangin ko, ito yung mga sitwasyon ko ngayon, hindi ko kaya. Lugmok na lugmok ako, kinakain na ako ng putik, mga ganun, or ang dilim-dilim na Panginoon, hindi ko na po kaya. But still, ang Lord talaga, ililigtas niya tayo. Maging clear yung mind natin kung paano siya aayusin ng Lord. So, yun lang po. Salamat ng marami, and hopefully, yan, no, kung ano man yung problema mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, kung ano yung dinadala mo, let God be God. Siya na yung bahala sa lahat ng mga sitwasyon na meron ka. Wag nating isipin na, maliit na problema lang to, kaya ko to. Hindi.
The more na maliit, the more na tayo yung nagsusolusyon, the more na nagkakaroon siya ng additional na problema. The more na lumalaki yung problema. Kala natin maliit lang, tapos hindi na, nagugulat na lang tayo na thank you, Nikay. Maliit na problema lang siya, no? Tapos, hindi na natin napapansin na lumalaki na pala siya. Or minsan, problema na maliit, pero pinababayaan natin. Tapos, hindi na natin napapansin na malaki na pala, lumalaki na pala siya. So, yun lang. Maliit or malaking problema yan, ibigay natin sa Panginoon. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng malaking bato na magiging panatag tayo. Okay? So, let's pray. Heavenly Father, salamat po ng maraming-marami dahil meron man kaming mga balon, maputik man ito, Panginoon, but still nangako ka sa amin na iahaon mo kami, Panginoon, ililigtas at dadalhin kami sa malaking bato. Lord, ngayon ko nakikita, Panginoon, yung malaking bato na yun, ikaw pala yun. Kasi for how many times that you told us that you are our rock. Salamat, Lord, kasi magtiwala lang kami sa inyo, Panginoon. Sa inyo lang kami, Panginoon, humingi ng tulong sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin. At Lord, ikaw yung malaking bato na yun na nagbibigay rin po sa amin ng kapanatagan. Lord, salamat po ng maraming-marami kung sino man, Panginoon, ang mga taong nakakarinig, nakakapanood, Panginoon, ng video na to. Lord, ikaw rin, Panginoon, ang sumagot ng kanilang mga panalangin. Lord, ikaw din po ang mag-alis sa kanila sa mga balon na mayroon sila, sa mga mapuputik na lugar na mayroon sila, Panginoon. At alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Ihahaon mo kami, ilalagay mo kami sa bato, which is ikaw yun, Panginoon. At gagawin mo kaming panatag sa inyong presensya. Salamat po ng maraming-marami, Lord. Sa buong araw na ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa at ikaw lang siyang mapapurihan at madakila. We love you, Lord. Salamat po ng maraming-marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, sunshine. Bye-bye.